Mapagpalang araw po. Isang narito na naman po tayo sa tahanan ng mag-asawang Daddy Rachi, Sister Kim, ang kanyang pamilya, para tayo po magdala ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia o amen ng Biblia ng mga pastor ang ginagamit natin, ano? Ayun ang ating titignan yung sa creation po, creation, ano? Sa creation po, tayo po ay mga walang kasalanan, tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at kanyang kalarawan. Napakagandang pagkalikha sa atin ng Diyos, ano? Kaya lagi ko sinasabi, wala pong nilikha ang Diyos na pangit pagdating sa tao. Tao lang po nagsasabi na minsan may makikita ka sa social media, pangit daw si ganito, ganyan. Hindi na. Siguro mga biro lang nila yon. Pero sa reality, walang ginawa pong pangit ang Diyos. Kasi yan ay pinatutunayan ng Biblia, ano, na kung saan nakalagay po talaga sa Biblia yan. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at kaisipan ng bawat isa upang aming lubos na pakinabangan ng iyong salita sapagkat ang iyong salita ay ang aming pagkain pang kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi dito ay 1:31 ng Genesis. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. Lahat ng ginawa, wala nang natira, nilahat na ng Diyos. At lubos siyang nasiyahan. Ibig sabihin, perfect ang ginawa ng Diyos. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikahanim na araw. Yan. So, dito pa lang sa talatang ito, masaya ang minasdan ng Diyos sa kanya nilikha, napakaganda. Perfect. Yung lahat ng nakikita natin sa buong paligid natin ngayon, yan lahat na yung likha ng Diyos yan. Opo, kaya walang pangit. Kaya kung mayroon magsabi nun, medyo siguro nagjo-joke lang yan. Pero hindi po yun ang main object natin. Ang tao po nilikha, walang kamatayan gaya na siya ng Diyos. Sa Genesis 1:26 and 27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Yun ang unang tao, si Adan at Eva. Alam niyo po, itong mga taong nilalang ng Diyos na ito, si Adan at Eva, actually ang kausap ng Diyos si Adan kasi nga po, yung lalaki ang kinakausap ng Diyos. Pero, ang nangyari, nakinig yung lalaki sa babae. O, tingnan natin yung nakasulat dito sa Biblia. Ang sabi ganito ay sa Genesis 3:17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng ipinagbabawal kong bunga, dahil dito sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Yan. Anong sabi ng Diyos kay Adan? Dahil dito, nakalagay, dahil nakinig ka sa iyong asawa. Kaya ito pong salitang ito, nakinig si Adan, ni Eva. Hanggang ngayon po, napakalakas ng karisma ng babae. Sa totoong buhay lang, sa reality. Kapag nagsalita yung babae, nagiging sunod-sunuran yung lalaki. Mas marami ang ganyan. Kasi, hindi ko alam bakit ganun kakarisma yung babae. Pag nagsalita siya, bakit ang lalaki ay naging sunod-sunuran. Actually nung araw nung ako medyo natutokso rin ako sa Baguio nung araw.
Siyempre, ako mag-isa ron, may pera, may magandang buhay, kabuhayan, trabaho, ibig sabihin. Minsan sabi ng babae, gusto ko ng ganitong sinelas. Aba, sukat ba naman nung nandito na po ako sa Maynila, hinanap ko yung sinelas na yun. Ganun po talaga eh. Ayan ang nangyari sa unang tao, si Adan at Eva. Ang kausap ng Diyos, si Adan. Ang kausap ni Satanas, si Eva. Bakit? Kasi mas madali niyang makuha si Eva. Kaya nung natukso niya si Eva, ang ginawa naman ng Eva, yan, natukso naman si Adan sa kanyang ginawa. Sila po'y nagkasala ngayon. Doon sa kasalanan na yon, meron pong nakapaluhod. Tingnan natin ayon kay Apostol Pablo. Dito po sa Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumagan ang pagkamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano pong nangyari? Nang pumasok po yung kasalanan sa mundong ito, na lugar natin, kasunod pong pumasok yung kamatayan, hindi pwedeng maghiwalay yan. Magkasama po yan. Kasi kung may kasalanan, may kamatayan. So, sabi ng Biblia, lahat nakaranas ng kamatayan. So, yung pagiging immortal po natin na gaya ng Diyos na wala at napalitan po ng kamatayan. Kung dahil pumasok yung kasalanan, pumasok at the same time yung kamatayan. Yung kasalanan yun po ang naging dahilan, kaya po tayo napaiwalay sa Diyos. Yan ang dahilan, kaya tayo napaiwalay sa Diyos. Dito po sa Isaias, tignan natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa 59:2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Kita niyo po? Yung masasamang gawa. Pero ang totoo lang, nung nilikha tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos, isa lang ang gagawin natin. Isa lang. Ayon kay Apostol Pablo. Dito naman sa Efeso, tignan naman natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanya pangangaral. Sa chapter 2 verse 10, anong sabi niya? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kita niyo? Sino gumawa po sa atin? Ang Diyos. Nakalagay sa Ines, sabi ng Diyos, at nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae. So, tuloy natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inianda niya noong una pa man upang gawin natin. Sa creation po, may kasama ang Diyos, si Jesus ang kasama niya. Kaya wag po kayong maniwala, yung kasama daw niya, anghel. Yung anghel, nilikha lang ng Diyos yun. Paano niya? Hindi magiging co-creator ang anghel, sapagkat ang anghel ay nilikha ng Diyos. Kasi kung maniniwala kang ang co-creator ng Diyos ay anghel, lalabas, pati si Jesus nilikha. Yan ang kanilang ginagamit ng mga salita. Kaya ang sabi nila, ang kasama daw anghel. Pero si Jesus, siya inilikha ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Hindi, ang tao nilikha sa pamamagitan ni Jesus. O basahin muna natin ano po. Yan. Dito sa chapter 1 verse 1 ng 1. Nang pasimula naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. 2. Sa pasimula kasama ng Diyos ang salita. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, yung salita.
Ngayon, sino yung salita? Sa 14, ang sabi yan, naging tao. Oh, naging tao. Sino yung naging tao? Punta tayo sa Hebreo. Chapter 2, verse 14. Ganito po naman ang nakasulat. Dahil sa ang mga anak ay tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Yun. Si Jesus pala yun. Yung salita. O sa pamamagitan ni Jesus, nilikha. Yan, naulitin natin. Balikan na natin. Nako. 1:1 hanggang 3. So, naliwanagan na tayo. Yung salita pala, sa 14 ay si Jesus pala. Kasi doon sa 14, walang nakalagay na pangalan kung sino siya. Ano po? Sa 1, balikan natin. Chapter 1, verse 1. Kaya huwag kayong mabitag sa mga ibang nagsasalita na anghel daw ang kasama. Hindi po. Okay, titingnan natin. Sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Yung sa pamamagitan niya, kung tingnan natin sa 14, naging tao ang salita na nirahan sa piling namin. Yung tao, sino? Si Jesus. Nakita namin ang kalwalatian turay na kanyang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Si Jesus po tinutukoy, nakita Yung nakasama nilang mga lagad. Kaya tayo po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Na noong pa man ang sabi niya, dapat gumawa tayong mabuti. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga po, wala tayong kamatayan, immortal tayo Kasi ang batas para sa atin, tayo ay gumawa ng mabuti. Kanya lang, nung nangyari nga yung kay Adan at Eva, yung puro sa gitna ng halamanan, sabi ng Diyos, lahat ng pagkain dyan, pwede nyo kainin, o bunga ng puno, maliban dun sa isa, huwag nyong pakialaman yun. Nagkataon, doon po nakapulupot ang ahas, na siya po yung Satanas, at kinausap po si Eva. At natukso si Eva, kumain siya ng bunga, at pinatikim po si Adan. Kaya sabi ng Diyos, nakinig ka sa iyong asawa. Nakinig. Kaya ngayon, yung mga babae, pag nagsalita, anong mangyayari? Ano ikaw, Brother Archie? Di ba? Kaya mag-ipon-ipon ka na. May tanong dyan, brother. Ano? Natataka sila. Siyempre, alam mo yung Diyos yung lahat, diba? Oo, siyempre. Bakit? Hindi mo nagtatanong, bakit nilagyan niya ng ganun prutas para makain? Sabi pa nila, masaras daw yun Ang sana siya, pero sa Biblia, Wala namang masana sa Ano, basta parang prutas. parang sinubukan na lang niya yung tao, di ba, brother? Hindi, sa totoo lang, yung batas ng Diyos, napakaliwanag naman. Pwede nyo kainin ang lahat ng bunga. Di ba lang doon sa isang puno? Kaya, Di ba napakaliwanag, ano? tinatanong nga, brother, alam naman daw ng Diyos, lahat, na hindi pa nangyayari, pero alam niya na. So, Bakit? parang pinaipulot niya. Yes. Bakit, hinayaan niya ganon, di ba? Ibig sabihin, parang, Parang yung tatanong ng ganyan, Oo. nilagyan niya pa ng ganun. parang sinusubukan niya siguro yung di ba, unang tao siya. So, parang sinusubukan niya siguro yung, Yes. Talagang, ang tao kasi, ganito yun, ano? alam niya na kasi yung tao Hindi tayo kasi dikwerdas. Pag magkwerdas tayo ng Diyos, parang robot, susunod tayo dun sa pagkakwerdas sa atin. Yung willingness, ang tawag dyan, willingness. Kaya tayo dapat, halimbawa, naintindihan mo ng utos ng Diyos. Halimbawa, yun na lang sa 10 utos, diba? Huwag kang gagawa ng ibang Diyos, liban sa akin. Ay, sumamba ka sa akin, liban sa akin. Ayaw ko na meron pang ibang Diyos. Ngayon, dinescribe ng Diyos, ano yung mga Diyos? Mga imaheng, mga gawa ng kamay. Anong ginawa ng tao?
Yun na lang kay Moses na lang, napakaliwanag eh. Anong sabi ni yung mga kababayan niya? Aaron, nagtagal si Moses sa bundok. Pwede ba igawa mo kaming Diyos na mangunguna sa amin? O, kita mo na. Pero napakaliwanag naman ng utos ng Diyos. Huwag kayong gagawa. O, talagang ganon, ano? Sometimes kailangan ipahintulot ng Diyos. Totoo yan. Pinapahintulot ng Diyos yan. Praise the Lord. Boom! Pero ang totoo niyan, ayaw talaga ng Diyos ay mapagano. Kanya lang, alam mo na, pero yung, meron silang tawag doon na, halimbawa, nakita mo silang naninigarilyo. Curiosity. Curiosity. Ay, masarap ba yung sigarilyo? Yun, dumating na kayo. Nagsimula na yung pagpasok ng kasalanan. Siyempre, ano, Nung mag-isip ka ng ganon, nag-isip ka, oo. Kasi yun ang nakita ni Satanas sa'yo. Itutulak ka ngayon ni Satanas. O, hanggang sa, yung nga sinabi, tumikim, then later, tingin. Hanggang sa, naging malaki ng problema. Yan. Pero kung totoo ang ating pananampalataya, kaya nga may kahakibat na parusa. Sabi niya kaya Dan at Eva, was nag-inayin ninyo ang bunga ng punong kahoy. Sa dami ng punong kahoy, bakit na ba naman? Yun ang pinagnasahan pa. Kasi nung makita ni Eva yung puno, yung bunga, naglaway siya. Parang masarap sa paningin at panlasa. O, bakit? Eh, yun na nga yung gayuma ni Satanas. Kaya, nahulog kayo si Eva at dinamay yung asawa. Kaya tayo, pag, alam mo na, kaya ako lagi ko sinasabi, ano ba yun, sabi ko kay Manel, huwag kang ganito. Yung basta sasabihin ko yung bawal, ano? Pag meron kang nakitang ganon, hanggat maaari, umiwas ka. Yun eh. Diba? Alam mo nung araw sa Cavite, kasi nung bago pa, hindi pa ako converted, pag pupunta kami ron, wala kaming ginagawa kung hindi uminom. Yung kainuman ko naman sa Cavite, hindi nila ako napapalasing kahit anong gawin nila. Sa isang pagkakataon, sabi nila, nung nandun na naman ako, lasingin natin si Manny. Yung magbayaw, nag-usap sila, lasingin natin. So, nung narinig ko yon, anong ginawa ko? Di nung nagaya ng inuman, ganito gawin natin inuman. Para masarap. O, bili tayo ng gin, bili tayo ng Coke. Yan. Di yung virgin Coke ba? O ba, alam mo yan, brother, ate. Para masarap ka ako. At kunin niyo yung yung ginagawa pa namin yung degree kung ganyan. Yung water jug. Water jug. Nilagay doon. Gin, yellow. Yan. Aro. Nalasing sila. Hindi pala sila sanay sa ganyan. Nung kinabukasan, sabi nila, ang bira, ang tibay. Narinig ko na naman sila. Alam niyo, ba't hindi nila ako nalalasing? Sanay na ako sa ganyang alak eh. Yan ang naging buhay ko noon. Nung nakatira ako sa Baguio. Kumbaga, nasanay din ng bituka ko. Hindi mo ko basta malalasing noon. Hindi ko naman sinabi sa kanila, basta pinabayaan ko lang na hindi sila nagtagumpay. Kaya sinabi ko kay Manel, hanggat mariwasan mo. Nung na-convert na ako, ito nung nandun kami sa Cavite, pilit nila ako pinapainom, hindi ko naman iniinom talaga. Sometimes yung isang anak nila, makulit yung isang anak nila Kuya Manny naman, sabi niya, isa lang Beer lang naman. Bagamat ang beer ay napakaganda sa katawan. Ang timpla ng beer, hindi sa kagaya ng alak Tandaan nyo, ibang ang beer, nawala na yung listahan sa akin paano siya nilikha, kaya napakaganda sa katawan ng beer. Ngayon, Yung Pilsen? Pilsen yan. Kinuha ko yung isang boteng beer, pumasok ako sa bahay ng ipag ko, dala-dala ko. Sabi ng ipag ko, bayaw, ba't ka pumasok dito? Hindi ka doon. Hindi. Kasi yung beer ito, hawak-hawak ko.
Ayaw kong makita nila ako. O, di ba? Ayaw kong makita nila akong ganito. Yun ang ibig ko sabihin. Dahil hindi ako makaiwas doon sa isang anak nilang makulit, kaya pinasok ko yung beer sa loob. O, nung araw, meron isang Fort Watch din. Kinakausap ko, tinagayan. Ininom niya. Oy, ba't mininom ka ako? Sinermonan ko. Yan. Imbis na umiwas, hindi siya makaiwas. O yung kasama ko, si Tatay G, kilala niyo ba yung matanda na yon? Hindi pa. Yung matanda na yon, pilosopo yun. Sabi ng mga kalugar niya, makikinig daw sila kung iinom daw siya. Tinagaya siya ng isang baso. Bibir lang naman. Sabi ko sa kanya, ba't may ininom? Makikinig sila eh. Paniwala kang makikinig yan. Sa susunod, pagkaharap mo ko, hanggat maaari, huwag kang iinom. Kung gusto mong uminom, huwag sa harapan ko. Kasi magiging ano sa atin yan. Yan. Hindi naman mangyayari panunokso ni Satanas kung tayo mismo. Yan ang sabi ni San Pedro. Labanan nyo ng inyong pananampalataya ang dyablo. At ang dyablo, iiwan ka. Pero pag nag-attempt na si Satanas, bigla kang, ay okay po. Wala na. Naglagan, nakapasok na. Kaya, ganyan ang nangyari sa unang tao. At pumasok yung kamatayan. Kaya tayong lahat ay nakakaranas. Pero kagandahan sa atin, once na tayo sumuko na kay Jesus, tayo ngayon ay may tagapagligtas na. Pero, siyempre, extra ingat pa rin. Kat mahari. Kasi wala nang mamatwid na hindi nagkakasala, sabi ng kawitaan. So hanggat nasa lupa tayo, talagang nandyan ng tukso. Kaya kung minsan nga, pastor na, tutokso kayo. Sipin niya, pastor na, natutokso ka. Gahano pa kung member ka lang. Kung yung pastor na nag-aral ng matagal na. Yan na lang pare, sipin mo yung pare, nag-aral ng 10 taong yata yung pag-aaral ng pagkapare. Parang yung ano eh, yung driver ko ngayon, lagi kami natatalo tungkol sa Biblia eh. Kasi Katoliko yun eh. Sabi niya, eto naman. So hanggang dito na lamang po itong ating Bible study, ano? Sana po meron na kayo natutunan, ano? Sa creation po, nilikha lalaki, babae. Immortal tayo, walang kasalanan. Nasira po yun dahil sa kasalanan. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kaya lahat tayo mamamatay. Pero, pag isuko po natin ang buhay natin kay Jesus, maibsat po yung kasalanan natin. Sapagkat si Jesus po ang tumubos ng ating kasalanan. Kaya sabi ni Iwan, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan o tao. Kaya, sumampalataya lang po tayo kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Ang pananampalataya kay Jesus ang pinakamahalagang magagawa sa buhay natin. Wala nang iba, hindi na tayo hingan ng Diyos ng iba. Pananampalataya po sa kanyang anak na nakasulat sa 1:16, 1:36. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Brother Harty, Sister Kim. Dito po sa Hapilan, Barangay 105, Sony, District 1, Tondo, Manila, Building 24. Sige po, God bless us all. Bye-bye.